Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ITIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isayos po ang inyong mga orasan, 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang Dole sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Alright, inyo po napakinggan ang ating kalihim ng Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Ayan. At magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong Pilipinas. Ayan. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami ngayong araw na ito para sa ika-20 araw ng Hunyo, para naman sa ika-23 episode, 23rd episode na po ito ng Dole at your service sa bagong Pilipinas. At sa ating mga taga-subaybay, isang mahalagang episode na naman na naghihintay kung saan makakasama natin si Information and Publication Service Director, Director Rosalinda Pineda. Yan, Sir Ray, magandang hapon pong muli at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sama-sama na naman po tayong muli sa isa na namang oras ng pagbabahagi ng mahalagang balita at kaganapan mula sa Dole. Kami po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon mula alas 3 hanggang alas 4. Dito lamang yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 kHz at Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Para sa ating po mga taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng inyong mga tanong tungkol sa trabaho. Maaari po lamang i-text ang numerong 0911-487-4554 na amin din po ipapakita sa inyong mga screen. Maaari din po kayo magkomento sa aming social media live stream. Okay, paano po na yung mga contact numbers, yung mga cellphone numbers para kung gusto po niyo makipag-ugnayan o magpadala ng inyong mga mensahe, padala niyo po doon, ano? Ngayon, makakasama po natin mamaya-maya lamang dito sa ating programa ang ating officer in charge ng ating Bureau of Workers with Special Concerns, walang iba kundi si Miss Lailani M. Reynoso. Ayan, Miss Lani M. Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concerns. Ang topic po kasi natin ngayon, ay tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment at ng mga partners nito upang matugunan itong issue ng child labor sa bansa. Napakahalagang usapin po yan, child labor sa bansa. Director Len. Ayan, at talaga pong makabuluhan yung topic natin po today, Sir Ray, at napapanahon, no? Pero bago po yan, pakinggan muna po natin ang good news mula sa Dole tungkol sa paglulunsad ng programang Benteng Bigas, Sir Ray, meron na for minimum wage earners. Dole at DA pinangunahan ang pag-arangkada ng programang Benteng Bigas meron na for minimum wage earners. Formal nang inilunsad ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture ang malawakang rollout ng programang Benteng Bigas meron na for minimum wage earners noong ika-13 ng Hunyo 2025 sa Manila Harbor Center sa Tondo, Maynila. Pinangunahan nila Dole Officer in Charge Benjo Santos M. Benavides at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nasabing programa kung saan nakatanggap ng 5 kilong bigas sa presyong 20 pesos kada kilo ang nasa 800 na rank and file port workers. Sa kabuuan, 16,126 minimum wage earners mula sa 100 na establishmento sa buong bansa ang nakinabang sa programa. Ayon kay Officer in Charge Benavides, itinuturing na katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang mga pangunahing bilihin. Aniya, hindi lamang po ito pangakong napapako, ito po ay isang ganap na katuparan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Fernandine Nerida, presidente ng Manila Harbor Center Port Services Incorporated Labor Union sa Dole at DA. Ayon kay Ginoong Nerida, ang programa ay bunga ng sama-samang pagkilos upang mahatid ang programa sa mga minimum wage earner. Layunin ng programa na maparami pa ang mga manggagawang Pilipino na makikinabang sa murang bigas.
Samantala, dumalo rin sa nasabing pagtitipon sila DOLE Assistant Secretary Amuerfina R. Reyes, Regional Director Attorney Sara Buena S. Mirasol ng DOLE National Capital Region at Bureau of Workers with Special Concerns Officer in Charge Leilani M. Reynoso. Alright, napakinggan po natin kung paano sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng access sa abot kayang bilihin. Po yung para sa mga abot kayang bilihin para sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga manggagawa. Ito po sa pamamagitan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa ating mga minimum wage earners. Director Len. Yes, and ngayon naman po pag-uusapan natin itong pagtugon ng pamahalaan sa issue ng child labor. Noong June 12 po kasi, Sir Ray, pinagdiwang natin yung World Day Against Child Labor kasabay ng paggunitaan natin sa Araw ng Kalayaan. And si Secretary Benny Laguesma po mismo ay nag-ulat sa International Labor Organization or International Labor Conference ng mga naging tagumpay ng bansa pagdating po sa pagsupo ng insidente ng child labor. Baka po pwede pakinggan natin, Sir Ray, kung ano yung naging message ni Sec Benny doon sa ILC nung nakaraang linggo. And we are actually also pleased to note that the global report on child labor shared to us earlier mentioned the reduction of child labor from 160 million to nearly 138 million. The Philippines, in a modest way, is proud to report that we are part of the reduction from 828,200 in 2022 down to 678,000 in 2023 and to 513,000 in 2024. Despite this progress, we will continue to be aggressive and relentless in our efforts. We have, as part of the progress, mainstream child labor elimination in our Philippine Development Plan 2023-2028 and our Philippine Labor and Employment Plan 2023-2028, where we set as our goal zero child labor by 2028. Napakinggan po natin kung paano sinisikap ng ng ating pamahalaan na magkaroon ng access yung sinisikap po ng pamahalaan at ng Department of Labor upang matugunan itong issue ng child labor sa bansa. Pero para mapalawig pa ang usapin tungkol po dito sa child labor, napaka-importante mo ito. Minsan, laging laman ito ng mga pahayagan, laging laman sa mga balita, child labor. Alright. Pero para mas lalo tayo maliwanagan, mas lalong mapalawig kung ano bang detalye pa dito sa binanggit ni Secretary Benny Laguesma mismo, ay malalaman natin mismo yan sa ating officer in charge ng Bureau of Special Concerns, walang iba kundi si Officer in Charge Leilani M. Reynoso. At magandang hapon po, OIC Lani, maraming salamat sa muling pagpapaunlak. This is your second time, pangalawang pagkakataon na natin magkakasama dito sa programang DOLE at your service. Magandang hapon po, Sir Ray at kay Director Len, magandang hapon po. Thank you so much po for inviting us again para ma-share po ng aming bureau ang mga programa na ini-implement po namin. Thank you so much. Sige, Director Len. So Sir Ray, narinig natin yung statement ni Sec kanina, no? And ito rin yung no nakarambuan kasi naglabas ng bagong tala yung Philippine Statistics Authority o PSA hinggil sa sitwasyon ng working children sa bansa. And base po sa nasabing ulat at nabanggit din ni Sec kanina, gaano po ba karami yung batang nagtatrabaho sa bansa at ilan sa nasabing bilang po ang sangkot sa child labor? Okay. Base po sa statistics na galing po sa Philippine PSA, tumataya pong meron tayong 864,000 working children or mga batang edad 5 hanggang 17 years old na nagtatrabaho sa bansa noong 2024. Base po sa statistics na ito, tinatayang 513,000 po ang batang manggagawa na sangkot sa child labor, about 59.4% o sabihin natin 60%. Nabalita naman at sinabi na ating butihing kalihim na napakaganda na i-report talaga na mula doon sa 828,000, bumaba po ito noong 2022. So,
2022 po, 828,000, bumaba po ng 2023, naging 678,000 at ang kagandahan po ngayon 2024, 513,000 na lang po ang reported na child labor. Alright. Pero siguro matanong ko lamang po, anong mga sektor po ba ang may masasabi nating may pinakamaraming insidente ng child labor sa bansa? Doon po sa nakita natin na statistics, mas marami po pa rin po ang nasa agrikultura. So pag sinabi natin agrikultura, nasa pangingisda, pagsasaka, sa pagtotroso, ito po yung mga napupuntahan pa rin ng mga bata. Pag-aalaga ng hayop, sa mga poultry, doon po sila. Mas marami pa rin po sa agrikultura. Pero can we say, bago ko i-turn over kay Director Len, can we say yung mga child laborers na yon, na itatala, paano ito? Mismong mga magulang ang nagpapatrabaho sa kanila, halimbawa sa agrikultura, sa agriculture, sa sakahan nila, halimbawa sinasama ng magulang sa pangingisda. Are those considered child labor? Kaya nga po ngayon, nasa ano po kami ngayon, kasalukuyang magkakaroon ng mga consultation o nire-review po namin yung 149, DO 149. Kasi sa DO 149 po, ito po yung guidelines para malaman kung talagang hazardous work ba ito sa mga bata. Kasi sinasabi po at binabanggit ng mga magulang, hindi naman to matuturing na child labor kasi tumutulong lang sa amin may mga ganon, bata. Ganyan po sinasabi. So, para mas malinawan po, ginawa po ng Department of Labor and Employment, sinisimulan po namin noong April. Marami na pong consultation, natapos na po namin yung consultation sa Luzon, Visayas at Mindanao tungkol sa 4 na sektor po, agriculture, construction, mining, at saka po sa manufacturing. Tinitingnan po namin, nakikipagtulungan kami sa aming mga stakeholders, sa mga partners, maski po sa mga government agency na ma-identify alin ba talaga yung maituturing nating hazardous at hindi hazardous. Kasi sabi nga, meron kasi tayong tinatawag na working children. At saka child labor. Ayun. So iba yung definition ng working children sa child labor. Para mabigyan lang po yung child labor kasi talagang hindi na nakakapag-aral ang bata, hindi na po nila na i-enjoy yung kanilang mga karapatan bilang bata. Yan po yung Anton. Alright, sige Director Len. Oo nga kanina Sir Reno, tama yung nabanggit mo na kapag family business po ba? Yes. O kaya merong pag-aari ang isang pamilya ng poultry, kaya sakahan, o yung sakahan. Makukonsider ba ito na child labor? Although, parang ang sabi naman ni Ma'am Lani, nilalagyan na nila sa rin ng delineation yung dalawa, yung child labor and working children. Pero bilang tugon po sa issue ng child labor, Ma'am Lani, Order Lani, ipinatutupad ng pamahalaan yung Philippine Program Against Child Labor or PPACL. Ano po kaya ang layunin? Ano ang layunin nito at ano-ano po bang ahensya ang kasama ng DOLE rito para masiguro na maipatupad at mapaabot ito sa ating mga kababayan? Okay. So, yung ating pong programa na in-implement, sabi nga ni Dear Len, yung Philippine Program Against Child Labor po, ito po isang national na programa natin upang labanan po, isang hamon sa atin na malabanan yung child labor, mawala ito. So, ang pinaka-goal po kasi nito ay isang child labor-free Philippines. Nakaangkla naman din po ito sa Philippine Development Plan tsaka sa Labor Employment Plan natin. Kasi pag tinignan po natin, ang nakalagay din doon na target yung zero child labor pa rin po tayo. So, sa pamamagitan po ng PPACL, naglabas po, ito po ay nagmula doon sa nilabas na Executive Order 92 na kung saan po nagkaroon ng National Council Against Child Labor na siya pong nagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor. At ang Department of Labor and Employment po ang chairman o chairperson, co-chair po namin ang DSWD at meron po pong 20 na member agencies na mula sa national government agencies, meron po sa private sectors at mga sectoral representatives. Ayun. So yun po yung ang National Council Against Child Labor ang siyang nakatutok at tumitingin doon sa pag-implement ng PPACL. Alright. So madagdag ko lang kasama nyo rin yung iba pang mga ahensya. Halimbawa yung Council for the Welfare of Children, may kasama rin ba dyan? Opo, kasama rin po siya. Kasama din po. Tsaka yung ECCDC ba yun? Yung Early Childhood, kasama rin ba yun? Early Childhood kasi Development nahawakan Council. din naman po ito. Party po siya ng DSWD Parang yes, yun. Sa kabila po ng pagbaba ng insidente ng child labor, patuloy pa rin pinalalakas ng Labor Department yung programa upang tugunan naman
Itong katulad na lamang ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP. Sa tala po ng inyong tanggapan, gaano na ba po karami ang na-profile na child laborer sa bansa at ilan na rin sa kanila ang natulungan na mai-repair sa mga katuwang na ahensya ng DOLE? Okay. So mula po noong 2018, nagsimula na po mag-profile ang Department of Labor and Employment. Katuwang po namin ng mga regional offices namin dito kasi hindi naman kakayanin na dito po siya. So katuwang po ito mula po noong 2018 hanggang 2022, nakapag-profile na po ang DOLE ng 620,000 child laborers. Doon po sa 620,556 para mas accurate na datos po tayo. Ito po ay na-profile namin at noong 2023 po at 2024, ginawa naman po namin yung monitoring. Ba't po nag-monitor? Para matingnan po ba yung na-profile ba ay nababawasan, na talaga bang napapakonti natin yung mga batang manggagawa. So, nung nag-monitor po kami, lumitaw po na 338,000 po na na-monitor namin na bilang, 270,000 na po yung na-repair namin sa ibang ahensya para tugunan yung mga intervention na pwedeng ibigay. At about 120,000 naman po, 673 ang naabutan na po ng serbisyo. So yung mga serbisyo, pwedeng livelihood assistance, pagpabalik sa kanila sa pag-aaral, ito po yun. Ayun. So, Dr. Len, whole of government approach yan, Sir Ray, uli Siyempre. At saka ito yung tumutugon din sa vision ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no, na vision niya yung child-free, labor-free Philippines. Ayan. Bukod po sa profiling, Ma'am Lani, ano pong programa pa at tulong yung pinapaabot ng DOLE sa ilalim nitong Child Labor Prevention and Elimination Program para po matugunan yung issue din ng child labor sa bansa? So, aside po sa profiling, kasi doon sa Philippine Program Against Child Labor po, lumilitaw po tayo doon na, di ba, yung meron pong mga estratehiya na dapat gawin, tulong-tulong yung magka-partner tayo mga iba-ibang ahensya. So, yung advocacy activities po namin, pinapaigting po namin to. Bakit po? Kasi minsan, pag bumaba ka po sa barangay o sabihin nila, yun po lagi naririnig, hindi namin alam na child labor na pala ito. So, pinapaigting po namin through advocacy, information campaign. Ano ba talaga yung sinasabi natin child labor? Yan po yung isa. So, pinapalawak po namin yung advocacy through radio information, and then meron po kami ngayong information caravan. So, may program and information caravan kami na bawat regional offices po, nagko-conduct po yan sila in a quarterly basis para maibaba po at maibigay lahat ng serbisyo na pwedeng mai-provide dun sa mga mapoprofile po na mga child labor. Sumunod po, meron din po kami intervention na yung livelihood assistance. Kasi minsan ang tinasabi po ng ibang mga magulang o guardian, wala kasi kaming pagkukuhanan, kaya tumutulong yung aming mga anak sa pagtatrabaho, pero hindi naman talaga ho sila child labor. So para mapigilan po at maibalik po yung mga bata sa paaralan, so nagbibigay po ng livelihood assistance ang Department of Labor at iba pa rin pong partner, like alam ko po ang DSWD tumutulong. Then yung mga LGU po, nakaka-partner din po namin. Parang pag nagbibigay po ang DOLE ng pangkabuhayan, ang nakakatuwa po, may ilang LGUs na pinapantayan o nagka-counterpart sila para talaga mawala yung mga batang manggagawa. Isa po yun. Kina-counterpart nila. Then meron din po kami through the employers, yung mga, di po ba, may mga companies, may Project Angel Tree po kami na programa. Yung Project Angel Tree naman po, yung pagpo-provide ng mga school supplies, o ano yung pangangailangan para yung bata po maibalik sa paaralan. Meron po nagbibigay ng mga sapatos. Kasi minsan shoes. Kailangan ng sapatos para makapasok. So, yun po. Meron naman po nagbibigay din ng mga medical assistance, yung mga vitamins, mga tulong po yan. Meron din po nagbibigay talaga ng uniform na binibigay ng mga employers, mga private sector initiatives po yun. Then, pagdating naman po sa enforcement, ang dami po sa enforcement na po, meron po tayong Sagip Batang Manggagawa program. So ito po yung pag-rescue. May instance po talaga, di ba, may report sa atin na may bata sa ganito, na mayroong child labor dito, kailangan po ng automatic at mabilisang pagresponde, kaya meron po tayong Sagip Batang Manggagawa. Pero maliwanagan ko lang, no, ma'am, ilang taon ba, para lang magkaroon tayo ng malawak na, ilang taon ba tinuturing ang isang bata
na magsisimula, edad niya, na magsisimula siyang maituring na child labor. 3 years old, 5 years old, hanggang saan? 18 years old. Pag sumamba pa siya ng 19, hindi na siya bata. Ganun. Bali, ganito po, yung below 15 years old po talaga, hindi dapat nagtatrabaho. Yun, maliwanag yun. Maliwanag po yun, maliwanag po yun. So, sinasabi natin talagang hindi pwedeng magtrabaho pag below 15 years old. Pero, sa batas naman natin, inaalaw naman po yung 15 years old na magtatrabaho, di po ba? Pero pag 15 to 18 years old, pwede po silang magtrabaho pero hindi sa hazardous. Pag hazardous na po, so pag 15 to 18 nagtrabaho sila pero hazardous po yun, tinuturing po child labor pa rin yan. Pasok pa rin po sila doon. Then yung sinasabi namin kanina na pwede, may exemption po, pwede magtrabaho yung bata pag merong nasa guidance sila ng kanilang magulang, di po ba? Isabihin talagang namo-monitor naman, hindi naman talaga naka-create na hindi na sila makapag-aral. So, inaalaw po yun na nasa guidance of nababantayan sila ng kanilang mga magulang. Tsaka hindi talaga nauubos yung oras nila doon sa pagtatrabaho. At tsaka yung may working permit. Lalo na po doon sa mga nasa entertainment industry po natin. Buti na lang, di ako nabigyan ng working permit noon. Hindi, naano ko kanina sir yung mga gamit sa school. Diba? Yung mga sa Project Angel Tree. Naalala ko, di ba pag hindi, kahit ako, mga bata tayo doon, pag may bago kang gamit sa school, talagang, papasok ka talaga, diba? So, hindi muna siguro ako sasama sa trabaho. Kasi gamit ako. Punta muna ako sa school kasi dami ko bago yung mga gamit ko, diba? Minsan nga, nakakadurog ng puso, minsan nga, walang masaya na sila, maski bagong tsinelas lang. Opo. Diba? Masaya na yun. Lalo na yung mga nasa Parplang areas. Diba? Yung talagang nasa mga poor level ng society natin. Maski na nga hindi bago sapatos, basta bago tsinelas, may tsinelas sila, masaya na sila, pumapasok na yan, di ba? Oo, tapos may bago pang bag. Pero talaga, buti na lang hindi ako nabigyan ng working permit ng kabataan ko. Medyo umaapila si Carla. Anyway, sige. Pero isa pang katanungan po, noong nakaraang linggo, pinagdiwang ang World Day Against Child Labor. Okay. Ano ang mga aktibidad na sinagawa ng DOLE at paano ito nakatulong upang mapalawak ang kampanya para sugpuin ang child labor sa bansa? Okay. Yung World Day Against Child Labor po, talagang kasabay nung araw ng ang kalayaan. June 12 po talaga yung World Day Against Child Labor. Pero kadalasan po dito sa atin, hindi natin na isasabay dahil may separate na celebration para sa araw ng kalayaan. Pero meron pong mga ibang regional offices din po na isinabay na rin po yung kanilang celebration ng World Day Against Child Labor. So, sinasabay na rin po. So, ang mga aktibidades po, meron po minsan na takbo para sa Batang Malaya. Tinerm po namin Batang Malaya kasi tapat na tapat kalayaan din po naman yung celebration, kaya meron kaming Batang Malaya, hashtag Batang Malaya. So, meron po minsan na nagkaroon po ng mga takbo para sa Batang Malaya. Nagkaroon din po ng mga, yun po, distribution pa rin po ng mga livelihood assistance. Yung Project Angel Tree po, ginawa rin po ng ilang mga partners namin sa iba-ibang rehiyon. Nagkaroon din po ng mga information caravan. So, tapos merong mga parang nakakatawa sa mga bata na yung enjoy nila, yung may mga palaro, may mga activities na maramdaman ng bata na bata sila. Yes, kasi yung mga karapatan nila na hindi minsan nila na-experience. So, mapamper, parang na-pamper yung mga bata doon sa ibang mga ibinibigay sa kanila na naramdaman nila kami ay bata. At yung kagandahan po nung aming World Day Against Child Labor Celebration, ang naging pinakatema po noon, may global team po tayo. Sa global team, ang lumabas po doon, yung progress is clear, but there's more to do. Let's speed up efforts. Yun po yung sa global. Pero sa atin po dito, nagkaroon po tayo ng local na tema. So, ang sabi po natin, sa bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. Pakiulit, sa bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. Tingnan mo nga na. Pero nationwide po ba yun? Celebration na yun, di ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Talaga naman. Okay. Sige, Director Len. Baka dun sa celebration, may pa-burger pa yun, sir. Ay, meron po. Kaya masaya talaga yung mga bata during celebration ng World pa-burger World kasi di po ba ang isa sa mga nakapagpapasaya sa mga bata yung mga hamburger, yung mga class. Ay, oo naman. Diba? Kasi ito yung isa sa mga kasama din sa pag-celebrate ng ating mga regional offices. At ang isa pang nakakatuwa, Sir Ray, pati ang private sector nakikita sa atin. Nakikisa. Tumutulong. Diba? Pero
total na pag-uusapan na rin naman natin yan. Lalo na, nabanggit nga ni Director Len, no? Minsan yung mga simpleng pagkain, burger, natutuwa na yung mga bata, di ba? Just imagine, yung nasa Parplang area ka. If you live in a fourth-class municipality, yung mga magulang mo nakatira sa isang fourth-class municipality, syempre, yung era ng munisipyo na yun, hindi ganun kalaki. Walang masyadong opportunity for job creation, di ba? Kasi fourth-class municipality. Tapos yung eskwelahan, kung minsan napakahirap puntahan, tatawid ng ilog, tatawid ng akyat ng bundok yung mga bata. So napipilitan ngayon yung mga bata tumulong sa mga magulang. Tulad nga nung nabanggit ni Ma'am kanina, may gray area dun sa definition, di ba? Dun sa kung paano mo i-segregate yung child labor sa working children, di ba? May mga pagkakataon ba na meron na tayong nakasuhan na magulang na punersa niya yung kanyang anak na magtrabaho, pero because of yung kanyang sitwasyon, economic situation, at saka yung geography na kinaroroonan nila, napipilitan silang pagtrabahuhin yung anak nila. May ganun po bang mga sitwasyon? May mga ganun po sitwasyon talaga na, kasi nakalagay naman po doon sa batas natin 9231 na pwede pong kasuhan ng magulang kung talagang sila ang nagiging sanhi para maghanap buhay yung mga bata. Kasi doon na po pumapasok yung state, di ba, ng gobyerno na for the best interest of the child, kailangan po tayong gumawa ng akbang para maprotektahan po yung mga bata. May mga kaso po na yan at ang Department of Justice na po minsan yung nag-aasikaso dyan, kaya yung mga datos po, most din sa kanya. Pero kung minsan hindi mo na kinakailangan lumayo Hindi mo na kinakailangan pumunta ng fourth-class municipality. Opo, maski na dito sa lungsod, may mga ganun di ba? Meron po. Tsaka ako po, ma-share ko, may experience po ako talagang ganyan na kasi tayo po yung sa pamilya. Close family. May experience po talaga ako na merong mga bata kaming nasagip. Nung nasagip na po namin, so inayos na ng ating mga katuwang sa enforcement agencies na makasuhan. Pero nung sinasampa na po yung kaso, kasi mag-affidavit po ang mga bata, minsan po dahil magulang nila yun, o parang sabi namin, eto na tayo, ganyan. Siyempre, papaliwanag naman po, hindi natin pipilitin. Pero nung kalaunan, medyo siyempre magulang pa rin po nila ito. Minsan sasabihin na bigyan na lang po namin ng pagkakataon, pero sabi lang po namin na sige, pero ito kung sakaling tawag kayo. May ganun po kasi instances na mismo yung mga bata kasi tayo ay pinalaki na yung pamilya din yung kaya yun po yung yun ang isang dapat din siguro paano talaga isa yung siguro sa advocacy din na dapat yung mga bata makita nila na kung talagang sila mismo ay naaabuso na o naagrabyado, makapag-report sila sa atin. Kasi di po ba sa ibang bansa hindi mo mapapalo ang bata, marireport. Ay, oo, totoo yan. Pero dito sa atin kasi meron pa rin ganun meron sa puso na pagdisiplina, sir, ang tawag doon, Alright, sige. Pero marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong dapat malaman tungkol dito sa usaping ito, Pero magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pamahalaan ay nagsisikap na tugunan ang bawat pangangailangan ng mamamayan upang mas madama ang tunay na kalayaan. Sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Nag-iwan naman ng hamon ang Pangulo para maiwasan ang pagsasamantala sa ating kalayaan. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons!
new classmates at new challenges. We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa bayang bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. At oras po natin, 37 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa ating programang Dole at Your Service, Bagong Pilipinas. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating usapan ngayong hapon na ito, child labor. Kasama pa rin ang ating officer in charge, Ma'am Lani ng Bureau of Workers with Special Concern. Director Len? Okay, so tuloy ko yung mga questions ko kay Ma'am Lani, sir, no? Yung pong sa isinasagawa natin, Information Caravan der Lani, no? Kamusta po kaya yung awareness ng ating mga kababayan ngayon sa rehiyon tungkol po sa child labor after nitong mga aktibidad po na sinagawa po ng kagawaran? Okay. Sa tingin ko po, mas lumawak po yung nakakaalam, mas naliwanagan sila kung ano talaga yung usapin ng child labor. Talagang malaki po yung gampanin kasi sa bawat baba po ng mga partners natin, lalo na po yung mga regional, DOLE regional implementers natin. Kasi hindi lang naman siya, nabagit ko kanina, may national po, may national council, meron din pong regional council for the protection of children. Meron din pong pumapasok na provincial council for the against child labor. Meron din pong munisipyo at saka yung barangay council for the protection of children. Kaya ang sinasabi ko nga po, napakalaki ng gampanin pag sa barangay po. Kasi sila po ang nandoon sa baba. Mas alam nila yung sitwasyon. So through dun sa caravan natin, Dear Len, more or less napapagsama-sama, nandoon lahat yung mga iba-ibang ahensya na ipipakita o na ipoprovide yung mga pwedeng serbisyo na maibigay, programa at serbisyo para makatulong po doon sa mga magulang, sa mga batang manggagawa na hindi na talaga sila dapat nagtatrabaho, nasa paaralan sila, then yung mga magulang at guardians naman nila, mas na nagkakaroon ng tamang pag-iisip po, di pala talaga dapat ang anak ko ay nasa paaralan at ako dapat ang may responsibilidad na mga laga para sa kanila. So, dahil po sa ating pagbaba, mas marami na po ang nakakaunawa tungkol sa usapin ng batang manggagawa. Pero may dagdag ko lang, ma'am at director. Di ba ang pamahalaan, meron tayong yung 4Ps, no? Di ba? Yung may programa pa na tupad, no? Meron pang AKAP, meron pang kung ano mga financial na assistance na binibigay sa mahirap nating pamilya. Particularly para mapaaral nila yung kanilang mga anak. Depende nga yung pondo sa 4Ps kung ilan yung anak mo, di ba? Pero meron pa rin ganito mga klase ng sitwasyon. So kinakailangan pa bang mapalawak natin? Ano bang doon? Para mawala yung child labor na yan. Mabigay ko lang po. Sa 4Ps po kasi hindi pwedeng merong batang manggagawa. Yan po. Kaya identify po yan na kapag nalaman po na kunyari 4Ps beneficiary sila, tapos merong silang pinagtatrabahong bata. Kasi dapat po doon malinaw na nag-aaral yung mga anak. So, hindi na po sila magiging beneficiary ng 4Ps. May mga ganito pong mga convergence o intervention na tutulong para talagang makita at mabigay po yung mga tamang serbisyo. So, yun po yun. Parang may ganun po. Alright. Sige, pero kung halimbawa meron nakakaalam sa ating mga nakikinig dyan o nanonood na bata na nagiging biktima ng child labor, paano po humingi ng tulong o paano magre-report ang sino man patungkol dito po? Okay. So, pwede po silang tumawag sa ating DOLE hotline, 1349. Yun po. Pwede rin po silang bumisita dun sa online, yung Batang Malaya Child Labor Knowledge Sharing System na meron po kaming website, yung batangmalaya.ph. So, maaari po sila dun mag-encode ng report o
magsumbong o magsabi na may mga child labor incidents na ganito. Pwede din po silang tumungo sa mga tanggapan namin, mga regional offices namin o provincial field offices, at may mga website din naman po ang DOLE na pwede lang tawagan kung meron pong mga ganong insidente. Kaya binanggit ko rin po na sa amin pong tanggapan sa DOLE, nakikipag-coordinate po kami sa mga LGUs at saka talaga sa mga barangay para mas malapit doon makapag-report sila at matulungan sila doon. So, Director Len, ma'am, ang napakahalaga pala ng participation dito ng Department of Interior and Local Government, Yes po. DILG at LGU, Member DSWD, naman si po barangay. Member po naman sila ng ating Yan, talaga National naman. Council. Okay. Sige, pero may nagtatanong, yun daw bang mga ginagamit ng mga bata, sa video? Pag binibidyo, baka yung sinasabi nila, yung online. Yun, oo. So, kasi ilang na rin ang lumalabas, di ba? Na minsan, yung mismo ng magulang. Diba? For a price. Yung mga pinapakita sa social media yung kanilang mga anak. Yun ba matetrace natin at masasabing form of child labor. Yung pong sa online, kunyari, pag online sexual, something yan, meron na naman pong talagang batas na separate pa dyan aside po dun sa batas natin ng child labor. Pero kanina po nabanggit ko din na nire-review natin yung DO 149 kasi yun po yung tinitingnan kasi dito po sa batas ng 9231, entertainment lang yung pumapasok. Pero habang nakipag-consult kami dun sa mga creative industries po na nagsipunta dun sa consultation, sila mismo nagsasabi na mayroong mga emerging trends na lumilitaw. Kamukha nga po yung sa mga online, na TikTok. Talaga ba yung mga bata, gusto ba nila yan? O baka mamaya, yun po yung isa yan sa kasalukuyan po naming inaaral at tinitingnan na habang nire-review namin at siguro meron pa pong mga iba-iba pang hakbangin So nasa stage na po kami ng harmonization ng mga nakuha naming datos at siguro doon sa ilalabas na bagong department order, baka mapasama siya o matingnan kung paano siya mas lalong hihimayin na masasabing pag ganitong usapin na child labor siya. Parang din sa Ray, yung baka ma-consider yung hindi lang hazardous pero yung moral, parang morally sa mga bata, kasi nakakaano din naman na sila mismong magulang ang magbebenta sa anak nila online, diba? Sa bata yun yung nabalita ng isang araw. Tapos ipopost sa social media, the rest is history. May mga na yun. Ayan. Yung po doon, yung isa yung, sinabi ko nga, yung online, yung sa sexual abuse, iba po yun na, di ba talagang, hindi po talaga allowed yun, di po ba? Yung sinasabi ko naman po dito na, meron kasi tayo napapanood ng mga bata, enjoy sila naman na, di po ba, iba naman yun. So yun yung tinitingnan namin kung paano siya, mapapasama din ba siya doon para sa working permit na usapin. Kasi, di po ba, yung may mga separate na paghimay sa tingin. Isa po talaga, hindi pwede kasi exploitation talaga masasabi yan. Hindi po talaga yun. Ay, di ba maraming usapin ng gano'n, mga director? Talagang binibent. Nawala yung pag-enjoy ng bata sa kanyang kabataan dahil sikat na sikat siya nung kabataan niya. Artista siya, di ba? Nawala yung, hindi niya na-enjoy yung kanyang kabataan. Nawala yung pagkakataon na yun. So, kaya medyo pinupush siya ng mga magulang, pinupush siya ng mga talent manager. Hindi, kailangan gawin mo to, gawin mo yan, kailangan mag-appear ka dito, ganito, di ba? So, yun ang drawback nun, kaya hindi ako naging child. Hindi ka initial ng permit sa Ray. Hindi ka in-apply ng permit. Kaya hindi ako humingi ng permit nun. Anyway, sige. Pero, sige, Director. So, marami pa sana tayong gustong sa Ray, pero medyo, medyo... Dapat mahaba pa to kailangan nauubusan tayo ng oras. Oo nga bagitin ko sana kanina yung sa Ray, yung AI din, di ba? Meron mga bata na na AI. Tama. Kasi parang marami isa kasi sa mga natin kasi ang kabataan talaga yung pag-asa ng bayan. So dapat talaga natin silang pangalagaan. At yung edukasyon ay talaga napakahalaga para sa kanila dahil pagdating ng araw sila yung magdadala ng ating bansa. That's true. Totoo yun. So dapat tanggalin talaga yung child labor, Sir Ray. Dapat masugpo natin yan. Siguro kung ano man, tama nga yung sinasabi na okay, may pero kung talagang hindi maiiwasan, halimbawa tulad nga ng mga
pinakamadali example na lang, yung mga nag-aartista na mga bata, no? Kung talagang hindi maiiwasan, dapat well-guided sila ng magulang, pati ng estado, which is this is yung the Department of Labor and Employment, DILG, siguraduhin may work permit at hindi naaabuso yung mga bata. No? Alright, bilang pagtatapos po, Officer in Charge Lani, ano na lang po ba ang mensahe ninyo sa ating mga taga-subaybay, lalo na dito sa ating mga magulang, sa mga guardians na nangangalaga sa mga bata at sa mga kabataan natin? Sige po, maraming salamat po. Siguro masasabi ko lang po, although itong buwan na to ng Hunyo ang celebration ng World Day Against Child Labor, hindi naman po magtatapos lang sa buwan ng Hunyo. Patuloy po ang ating ang hamon sa atin na labanan po ang anumang uri ng child labor. So talagang bawal talaga ang pagiging batang manggagawa. So mahalaga po ang partisipasyon nating lahat, bawat individual at sektor upang mawakasan po ang child labor sa bansa at makamit ang ating adhikain na siyang Child Labor-Free Philippines. So ang mithiin po natin sa isang Pilipinas na kung saan ang bawat bata ay malaya, malayang mag-aral, malayang maglaro, malayang maging ligtas at malusog, malaya mula sa mapang-abusong trabaho, at malayang maging bata. So yun po yung ating panawagan lagi. So ang kanilang kapakanan, ang kanilang best interest, ang magandang kinabukasan po ang ating pangunahing layunin. So walang batang maiiwan sa pag-unlad sa ating bansa. Yan, walang batang maiiwan sa pag-unlad sa ating bansa. At ang bata ay dapat hindi manggagawa, dapat nag-aaral. Ayun, talaga naman. Sa bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. Sa bagong Pilipinas, ulitin natin, sa bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. Ito, ang ganda, no? Sige. Anyway. Alright, Director Len. Yes, maraming salamat pong muli, Officer in Charge Lani Reynoso po ng Bureau of Workers with Special Concern sa pagpapaunlak po sa aming panayam sa hapong ito. And yan po yung mahalagang impormasyon tungkol sa pagtugon ng DOLE naman, kasama po ng ating mga partners sa issue po ng child labor sa bansa. Alright, and so of course, ang ating pong muling paanyaya, pakinggan naman natin itong isa pang good news. Meron pa tayong isang good news tungkol sa kung paano nakatulong ang mga tupad beneficiaries sa Brigada Eskwela diyan po sa may Zamboanga del Sur. DOLE News Updates. Ligtas na balik eskwela ng mga mag-aaral sa Zamboanga, hatid ng 1,300 emergency workers ng DOLE. Aktibong nakiisa sa Brigada Eskwela 2025 ang 1,300 benepisyaryo ng Emergency Employment Program ng Department of Labor and Employment sa Kumalarang, Zamboanga del Sur upang makatulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral. Ang mga benepisyaryo at mga manggagawa ng programang ito ay ang mga naapektuhan ng matinding pagbaha noong Mayo mula sa mga barangay ng Poblasyon, Secadi, Boyugan West at East, Pikanan, Diplo at Gawil. Pinangunahan ni DOLE Regional Director Albert E. Gutib ang oryentasyon ng mga barangay na makikilhok sa Municipal Brigada Eskwela kung saan tinalakay rito ang kanilang mga tungkulin pati ang gabay sa pagsasagawa ng programa. Kabilang sa kanilang mga gawain ang paglilinis ng silid-aralan, pagsasaayos ng mga sirang bahagi ng paaralan at pag-aayos ng mga kagamitan upang masigurado ang isang malinis at ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Matapos ang Brigada Eskwela, tinapos nila ang 10 araw na emergency work program sa pamamagitan ng paglilinis sa komunidad, pagtanggal ng debris at pagtatanim ng puno na isang hakbang na makakatulong sa rehabilitasyon ng kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan ng Zamboanga. Tumanggap ang mga manggagawa ng 414 na piso na arawang sahod, may libreng personal protective equipment at saklaw ng GSIS Group Personal Accident Insurance na siyang sakop ng 5,900,000 pondo na inilaan para sa programang ito. Kaagapay naman sa programa ang Public Employment Service Office o PESO at ang lokal na pamahalaan ng Kumalarang bilang bahagi ng pagtutulungan ng DOLE sa iba't ibang sektor upang maghatid ng tulong at serbisyong makabuluhan para sa mga apektadong manggagawa. Tanong sa trabaho. IDOLE mo.
Alright, sige. Yan yung magandang balita. Magandang balita yun, ha? Yung tupad, ginamit sa Brigada Eskwela. Papasok na yung kasi nag-start na pala sir yung yung school ano natin. Na related pa rin sa child labor kasi dapat nasa school yung mga bata. And bago po tayo magtapos sir, meron lang po tayong naisagutin na isang tanong mula po sa ating text line. And ito po yung question niya. Good afternoon, this is Jay, pero hindi po ito yung pangalan, na dating empleyado po ng convenience store chain. Okay. Ako po ay na-terminate agad noong December 11, 2024 nang wala pong pasabi at first offense sa isang minor issue lang po at ako po ay regular employee. Regular employee na siya. Okay. Ang gusto ko lang pong ireklamo is 3 months na po simula na ako'y ma-terminate, ngunit hindi ko pa po nakukuha ang back pay ko. Uy, okay. Nag-update po ako sa kanila, pero wala pa rin pong progress yung back pay ko and seeking for advice po. Ayan. Alright. Okay, ano ang niyan? Dapat siguro ang sumagot diyan yung National Labor Relations Commission, namari siyang dumulog ba doon, Director Len? Yes po, actually na-coordinate na po natin ito Sir Ray sa ating mga kasamahan sa National Labor Relations Commission, and pwede pong dumulog si Jay sa NLRC at mag-file ng request for SENA. Pero hindi po natin pangungunahan muna Sir Ray, so maari po kasing may basihan para maaaring may basihan kung bakit medyo delay yung kanyang back pay, Okay. Pero pwede rin po itong basihan ni Jay para makapagsampa ng reklamo for illegal dismissal. And sa pagpa-file naman po ng SENA request, bibigyan po si Sir Jay o si Mr. Jay bibigyan ng ang kumpanya na pagkakataon ma-resolve sila pong dalawa, kung ano man yung issue na hindi nila pinagkakaintindihan. Kasama na po ang reklamo ng termination ni Sir Jay. Alright, so tungo po kayo, Sir Jay, sa NLRC, National Labor Relations Commission. Pwede na yung NLRC na pinakamalapit sa kanila o sa main office? Pwede po sa pinakamalapit. Ayun, sa pinakamalapit. At mag-ano siya ng SENA. Opo. SENA. Ayan. Diyan magsisimula yung proseso. Alright, sige. Alright. At diyan nga po nagtatapos ang ating diskusyon sa araw na ito. Para naman sa iba pa nating mga kamanggagawa na may tanong kaugnay sa labor, tumawag lamang po sa DOLE Hotline 1349 sa inyong landline o mobile phone. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o magpadala ng direktang mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan. So patuloy niyo pong sabaybayan ang mga susunod naming episode tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang yan sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas. At tatandaan po ninyo lagi natin sinasabi dito kasi sa Dole walang imposible. Ayan, maraming salamat po at siyempre dito yan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, napapakinggan po ninyo Dole at your service every Friday. 3 in the afternoon hanggang 4 in the afternoon every Friday sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course, huwag natin kalimutan napapakinggan din po ito at napapanood sa ating overseas station, Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako pong muli ang inyong lingkod, Ray Sampang ng Radyo Pilipinas. Ako naman pong muli, Len Pineda mula sa Department of Labor and Employment. Maraming salamat po at magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Alright, maraming salamat din po kay OIC Naning sa pagpapaunlak po ninyo. Second opportunity natin makasama siya. And maybe there will be a third more, pangatlo pa. Maraming salamat po. And of course, sa ating mga nakasama na rin sa DOLE, sa public information natin dito. At tandaan, child labor, bawal ang child labor hanggat maaari. Maraming salamat po. Hanggang sa isa pang edisyon ng programang DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Salamat. DOLE at your service sa Bagong Pilipinas.